Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Maika, 28 anyos, nag-iisang anak. Lumaki na nasasaksihan kong sinasaktan ng pisikal ng aking ama ang aking ina dahil sa kanyang alcohol addiction. Lumaki ako na hindi kompleto ang pamilya dahil sa hirap ng buhay. 4 na gulang pa lamang ako ay pumunta na nakipagsapalaran ng aking ina sa Hong Kong. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Kaya naman, umuwi naman ang aking mama sa tuwing ako'y magtatapos ng elementarya, sekundarya at kolehiyo. Ilang araw nga na makatapos ako ng kolehiyo ay nalaman ng aking ama na may karelasyon ako na may kinakasama na anak. Kaya minadali nilang pumunta ako ng Oman. Doon nga sa Oman meron akong kalayaan at nagkaroon ako ng maraming bakanting oras. Doon ako natutong magmasturbasyon, doon ako natutong manood ng pornografiya, na umaabot ako na hanggang alas 5 ng madaling araw. Doon ako nagkaroon ng 2 o 3 magkakaibang relasyon ng sabay-sabay. Doon ako may alcohol addiction. Doon ako na pumupunta ng bahay aliwan para makipag-inuman sa aking mga barkada. At doon nga nakapag-desisyon ako na pumunta ng Hong Kong. Pagkatapos ng 2.5 taon sa Oman, pumunta ako ng Hong Kong para magkaroon ng karanasan sa pag-aalaga ng bata para makapunta dito sa Canada. At doon magkasama kami ng mama ko at doon niya ako pinunta sa Universal Church para doon magsimba. Doon nga sa simbahan sa araw na iyon naramdaman ko ang presensya ng Diyos na tinanggap niya ako kahit hindi ko deserve na matanggap. Dahil pakiramdam ko napakadumi ko dahil sa mga nangyari. Kaya naman, pagkatapos ng 1 taon ko, sa tulong ng ahensya, nakahanap ako ng employer ko papunta dito sa Canada. Kaya sila nag-sponsor sa akin para makapunta dito. At isang taon nga ay parang plano ko nang umuwi ng Pilipinas at doon na lang hintayin ang aking visa dahil sa hirap ng trabaho sa Hong Kong na hindi naman ako sanay at hindi ko kaya. Kaya sabi ng mama ko, huwag kong hintayin, mas mabuting doon ako sa Hong Kong manggaling kasi baka mahirapan ako makaalis ng Pilipinas dahil sa mga dokumento. Kaya naman may nakilala na naman ako sa Hong Kong at yun nga ang nakapagpapigil sa aking umuwi ng Pilipinas. Kaya pagkatapos ng 3 taon sa Hong Kong nakapunta ko dito. May nakilala ko sa Hong Kong na may asawa at anak at naging kirida na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Naidulot nun na nahintay ko ang aking papeles na makapunta dito sa Canada. Yun nga, nagplano kami na pagkatapos ng 8 buwan, bibisita siya dito. Ngunit sa 8 buwan na yun, sa loob ng 8 buwan, madalas akong pumupunta ng simbahan dito sa Canada, sa Universal Church. Unti-unting naliliwanagan ng pag-iisip at mga mata ko na gusto ko nang itama ang mga mali, ngunit hindi ko alam kung paano. Kaya naman sumali ako sa Campaign of Israel at doon nagmakaawa ako sa altar na sana wag nang ipahintulot ng Diyos na magkita ulit kami kung hindi siya para sa akin. Ngunit ipinahintulot ng Diyos na makapunta siya dito. Yun nga at ang plano niya ay 3 linggo lamang siya dito at sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Sa loob ng 10 araw na nandito siya, nakahanap siya ng trabaho na mag-sponsor sa kanya at magbigay ng work permit. Kaya nakapagtrabaho siya dito at sa 4 na buwan na yun, nagsama kami sa isang bahay. At doon maraming pagsubok na nangyari at doon humantong kami sa pisikalan. At doon nga napagtanto ko na bakit parang nauulit lang yung nangyari sa aking ina. Kaya doon hindi na ako nagdalawang isip na makipaghiwalay dahil hindi ko na ipapahintulot yun. At yun nga, nagsubok ako na magsimula muli. Pumunta ako na simbahan, naghiwalay kami. Bumalik siya ng Hong Kong. Nagsimula akong magpabaptismo sa tubig at magpatawad. At yun nga, natanggap ko ng Espiritu Santo na yun ang nagbigay sa akin ng lakas na magsimula muli.
At yun, unti-unti na nakapagsimula ako, nakabangon muli. At ito nga, ngayon ay isa na ako sa pinuno ng Youth Power Group at isa na din ako sa secretary ng youth group at isang collaborator na nagsiservisyo sa Diyos. At malapit-lapit na nga na maitatanghal akong bilang isang assistant sa templo ng Diyos. Kaya ito nga ang aking testimonya. Sana ay minsan talagang hindi natin alam na kung bakit pinapahintulot ng Diyos. Pero darating ang araw na malalaman natin kung bakit at meron talagang mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Kaya naman, ingat po at pagpalain kayo ng Diyos.